Ang mga relihiyong nagtataguyod ng paniniwala tungkol sa tinatawag na Trinidad. Ito po ay ang aral na ang Diyos daw ay may tatlong persona na pare-parehong mga Diyos di umano. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mga kaibigan, iyan po kaya ay tunay na Diyos o isang Diyos-Diyusan? Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ang isang tunay na Diyos po ba ay binubuo ng tatlong persona na pawang mga Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa po nating nakasulat dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kalaban po ng ating Panginoong Jesucristo ang paniniwala sa tinatawag na Trinidad. Malinaw na malinaw po ang turo ng Panginoong Jesus na ang Ama ang dapat makilalang iisang Diyos na tunay. Kaya sa panukat po ng Biblia, ang mga nagtataguyod sa paniniwala sa tinatawag na Trinidad ay mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan o hindi po tunay na Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang mga apostol at ang mga tunay na Kristiyano sa kanilang panahon, alamin natin, sino rin po ang kinikilala nilang Diyos na tunay. Baka naman po, pagdating sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay nasama na ang ating Panginoong Jesucristo, kasama na rin po ang Espiritu Santo sa tunay na Diyos. Ganyan nga ba ang binabanggit ng Biblia? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang sinasabi sa unang Korinto sa 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po na sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tunay na Kristiyano sa dako ng Korinto, malinaw po na ipinahayag niya na sa ganang kanila o sa ganang mga apostol, kasama na po ang mga tunay na Kristiyano, ay may isang Diyos lamang at wala pong iba kundi ang Ama, na buhat o mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay.